Ay, isang magandang araw po sa inyong lahat, isang mapagpalang araw po. Ito po, no? Mahihirapan silang paaminin etong si Alcantara, no? Yung procedure ng kanilang pag-iimbestiga malayo doon sa technique na ginagawa nung dalawa na si Jinggoy at si Marcoleta, si Senator Marcoleta. Kasi yung dalawa na yon, may pag-uusap yan eh. Bago magsimula po ang investigasyon sa kahit anumang bagay, ha? Nag-uusap yung dalawang nag-iimbestiga. O, ito ganito, tanungin mo. Tapos ako sasagot ng ganito, para mahuli. Di ba yun ang mas maganda? Etong mga to, walang chemistry, ika nga. Ha? Wala silang, sa pagtatanong nila dito, hindi nila mapaamin o ma-corner. O takot man lang, anong pakialam nila kung ma-contempt sila? Bakit? Ang contempt ata, isang araw lang ata to, isang linggo. Pero alam ko, isang araw lang eh. O hindi ko alam, 2 araw, gano'n eh. Ano naman, marami naman silang pera. Ha? Alam ko, nakakagamit pa ng cellphone. Di ba si Bryce? Nakagamit pa. Ang ganda pa dun sa loob ng Senate, dun sa facility nila. Kumpleto pa. Solo mo pa yung kwarto. Di ba? O, hindi para ka lang nag-hotel, para ka lang nawala ng isang araw. Di ba? So, walang takot kung i-contempt mo to. Ano naman? Kahihiyan? Ang dami niyang pera na ito, mahihiya pa ba naman yan? Sige nga. So, ibig sabihin, sabi ng karamihan, ang nangyayari ngayong investigasyon ay parang moro-moro lang. Di ba? Sa pag-iimbestigang ito, nahihirapan silang paaminin si Alcantara. At talagang naninindigan tong si Alcantara na tila ba parang sinasabi niya, wala akong kasalanan dito. Diba? Bakit mo ako tinuturo? Sabi kay Bryce. Yung Bryce, bagaman siyempre, marami na rin siyang inamin diyan sa Senate pati sa HOR, sa House of Representatives. Ito ang tinuturo, hindi naman umaamin to sa lahat ng tinuro ni Bryce. So lumalabas, etong mukhang ano na to, itong parang bulldog na to, ang daming pera niya magmula sa relo, magmula sa sasakyan, tapos wala siyang kasalanan. District engineer siya, ang sahod niya, naglalaro sa 70 to 100. No? O palagay natin 100,000 sahod niya, no? Hindi ka makakabili sa loob ng isang taon, yung expenses mo, yung gastusin mo. Di ba? Lahat ng pangangailangan mo kung pamilyado kang tao, kulang ang 100,000 kung makakabili ka ng mamahaling relo, pati mga sasakyan. Common sense na lang. O anong ibig kong sabihin mga kababayan? Kung nakikita natin etong si Henry Alcantara na ganun ang pamumuhay at yung pera hindi alam kung saan pumunta at hinag-request sila ng yung bangko tignan, tinanggi nila tignan. No? So ibig sabihin, may tinatago. Kapag ang isang bagay kasi pinaamin mo, ano naman ang bangko mo, patingin niya, tumanggi sila, may tinatago, hindi dahil sa privacy. Dahil kung talaga may privacy ang hinahanap mo, kung privacy hinahanap mo, hindi sa pagkakataong ito na iniimbestigahan ka. No, ibig sabihin, may tinatago. So, nandun na tayo. Di ba? May tinatago na sila. May pera sila, napakarami. Nagpatalo pa sa sugal. Doon sa casino, na-verify pa na marami silang pinatalong pera. Nandun na tayo, marami ng hint. Ngayon, saan papunta ngayon dapat ang investigasyon? Sa pagtatanong ba kung saan nyo nakuha yung pera? Nagmumoro-moro ba tayo dito? Niloloko nyo ba kami mga taong bayan? Alam namin yung pera, saan galing? At yung pera, huwag nyo nang hanapin. Ang hahanapin dito, sir, yung taong nasa likod nito. District engineer to, hindi ito magsosolo ng kalokohan niya, halimbawa lang, allegedly, na siya ang nadidiin, hindi siya makakapagsarili sa kanyang sarili na kung wala siyang backup na mas mataas sa kanya. Anak ng tete, 2, 3 umiikot lang. 3 lang po umiikot ang investigasyon. Tandaan nyo Henry Diskaya, Curly Diskaya, yung magkasama na yan, Bryce Hernandez, Henry Alcantara. 3 lang sila. Yung may masingit, konti na lang. Mga sapsap nga, ika nga ni Senator Marcoleta. So, lumalabas, yung Bryce napaamin
Ano? Buong pera ng Pilipinas na kay Bryce lahat? Ha? Sige nga. Ito walang kasalanan, tapos yung Diskaya hindi pa umaamin. Oh, kasi yung investigasyon natin patungo doon sa kwento kung nasaan ang pera at magkano ginastos at magkano ibinigay. Dapat ang tilakayin dito kung sino ang nasa ulo nito. Madali na naman eh. Paano malalaman? Ha? Ipatawag yung mga nabanggit ng Diskaya. Mas lalawak. At pangalawa, palitan nyo yan si Ping. Yung investigasyon niya, nakita na natin. Kahapon, nakita na natin. Hindi healthy ang kanyang investigasyon. Hindi, sa aking opinion niya na, bakit ka mo? Yung CCTV, si Erwin, akala si Jinggoy. Ano ba talaga? Tapos yung wala siyang highlight na nilabas. Napaamin. Umaamin naman talaga ang Bryce yung Diskaya. Aba. Ito, panoorin natin si Alcantara at si Erwin Tulfo. Nako. Nagtuturo na itong mga to, nagtuturoan na. Sumabog sa galit si Erwin Tulfo. Siguro, kaya nasabi, sumabog sa galit. Naturo siya ng babae. Di ba? Siya pumasok sa opisina niya Diba? Kaya siya umitang ulo. Ito, panoorin nyo ha. Sa akin. Paano po, lagi na lang po kasi gano'n, Your Honor, medyo, pasensya na po kayo Gusto ko po talaga lumabas sa katotohanan dito. Wow. Yung mga ghost project na pinag-uusapan po natin kung sino po talaga ang pasimunod dyan. Salamat po. Sus naman. So, ibig sabihin mo, nakaupo ka dun sa pagiging DE mo dati, nasa DPWH ka, hindi mo man lang chinek na kumikita ka ng laki ng sahod mo dyan sa DPWH, hindi mo lamang na pinagmalasakitan kayong team kayo, kung district engineer kayo, na yung bang project na yan natapos na, o ginampanan mo lang yung pagiging DE mo, tapos wala ka ng pakialam. Hindi mo pinagmalasakitan, di ba? If I may, with the indulgence Senator JB, ang problema sa iyo kasi, Mr. Alcantara, ikaw yung hepe. Tama? Tama, tingin mo ha. Dapat ini-inspeksyon mo. Pangalawa. Maganda tanong si Erwin Tulfo dito Kaso nga lang, hindi naman ito dapat imbestigahan Tapos na yan Dapat doon kayo mismo sa pinaka-boss. Bagman lang to mga to pero maganda pa rin naman tanong ni Erwin dito, kahit papaano. Kung mo sabihin wala kang kanalaman, yan doon ka sa limpak-limpak na pera na ini-impake. Sana tinanong mo saan galing ito mga iyo. Napakarami naman. Kung mo sabihin hulog ng langit yung pera. Hindi, nasanay kasi ito sa maraming pera talaga. Kaya baliwala sa kanya, makakita siya ng 100 milyon. Tandaan yan. Pag araw-araw o kada linggo nakikita mo bilyon, ang 100 milyon sa'yo, hindi mo na halos kakarampot na yon. Ano yun? So it must have come from somewhere. It must have come somewhere na illegal. Kaya napakadaming pera. Kaya wag mong sabihin at wag kang magmamalinis dito na sila lang, puro sila din naman. Well, man, ikaw yung hepe. Dapat doon pa lang agad nakita mo na napakaraming pera. You would have stopped them. At maging itong si Dumasig, huwag ka magpa-santo-santo yung mukha dyan. Ano ka, tanga? Engineer ka? Hindi mo malang sinumbong sa proper authorities? May chain of command, merong tumahimik ka muna dyan, Bryce Hernandez, huwag ka muna sumasagot-sagot. Ikaw, Dumasig, you could have went to Metro Manila sa office ni Secretary. Unless kasabwat din ninyo ang Secretary. O wala ka ng tiwala, doon kay RD. Nagsabwatan kasi kayo. Dahil kumita kayong lahat. Kasama ka sa kasino Oo. Diyos ko naman, pinagluloko nyo taong bayan, Aminado na kumita na, nalaman na nga kung naman itong si Taba, ayaw pa umamin Nagtuturo-turo pa pinikit mo na rin kasi ang mata mo. Nasaan yung social responsibility, moral responsibility mo sa bayan na ito? Nanumpa ka pa? Alam mo, Mr. Chair, dapat tanggalan ng lisensya ito ng Philippine Regulatory Commission, ng PRC, ito mga ito Conduct and becoming. Nanumpa pa kayo. Kayo ba ang dalawang magkatuwang dito at kumbaga magkasama dito sa pagsasagawa nito mga proyektong ghost o kaya substandard? Your Honor, pwede rin po ba ako humingi ng legislative immunity? Nakmanteteng ka, ngayon ka pahingi ng legislative immunity. Yung legislative immunity yung para kung magsalita ka, hindi ka kakasuhan. Kapal naman ang mukha mo, sir. Di ba? Umamin ka na nga sa ibang mong kasalanan para dyan, sasabi ka.
Nande-delay ka lang eh. As a chairman, ano? Yeah, I leave it to the members. Anyway, there are conditions, ano? At maliwanag yung conditions. Basta kung sasabihin mo yung lahat ng katotohanan, Lahat, wala gaya kang ng tatago. sabi ni Senator Lang, ng ating chair, basta po ay nalaman at tuklasan na kayo ay nagsinungaling, babawiin po yung legislative immunity na ibibigay siya at protection. Mr. Chair, pwede ko bang tanungin muna si Bryce, bakit sa House hindi ka humingi ng legislative immunity? Bakit dito humihingi ka? Your Honor, ngayon ko lang din po nalaman na meron po palang na pwedeng gamitin. Naman. Naniniwala kayo ngayon na nalaman yan? Ha? Nandun ka na sa Horaros tumira sa Hor, ayaw mo bumalik sa Senado? Hindi ba puro abogado ng nandun si Dilima, si Jokno? Hindi ka lamang tinuruan doon, legislative, abogado mo? O legislative, immunity? Ha? Nandiyan ka na eh. Oh, anong ibig mo sabihin kaya hindi mo alam tong immunity? Tama si Senator Marcoleta eh. Nagtanong siya eh. Tamo simpleng tanong lang ni Senator Rodante Marcoleta. Lahat ng tao na, o nga bakit ganun? Samantalang ito mga to, ang tinatanong lang, yung panglabas na, yung manipis na problema lang. Pero si Senator Marcoleta, pag nagtanong, baon na baon. Bagaman wala siyang karapatan dyan si Marcoleta kasi nga, hindi niya committee yan eh. Nakikikommittee lang siya dyan, kumbaga eh. Ang talagang chairman dyan, si Ping. No? Sensya na po kayo. Okay, that's clear. Senator JB. Engineer Bryce, sige, tuloy niyo. Ano po ang naging papel ni JP Mendoza dito? Siya ba ang arkitekto? Isa sa mga arkitekto na modus? Your Honor, actually, involved nga po si Engineer JP Mendoza, ako, at saka po si Boss Henry, at saka isa pa po namin project engineer. Sino yung isa pang engineer? Si Engineer Paul Duya po. Mr. Chair, ulit, baka if we can also subpoena that Engineer Paul Duya. So ordered. Your Honor, Nandito siya. Please proceed. Your Honor, approve po ba yung legislative immunity? Nag-roll na. Apo, maraming salamat. Wag nga kami, Bryce. So, kunwari, nakiki-participate siya, approve po ba? Para mas kapani-paniwala. Bryce, obvious ka. Wag kami, wag ako. Kunwari, walang pinagkaiba yan dun sa pumunta ka sa isang lugar. Ay, nagkasala ka. Ito, nangyayari to Magdanakaw. Dinala sa, hindi na magnanakaw. Actually, nambugbog siya tapos kinuha niya yung gamit ng kapamilya niya. Para magnanakaw na nga. Nag-away sila sa barangay. Nandun sila sa barangay muna. Kasi pag pamilya, pagbabatiin ng barangay yan eh. Wala mo ng kaso yan eh. Kasi kadalasan yung pamilya sa pamilya, compound sa compound, nag-aaway eh. Nagbabaranggayan eh. No? Doon ako sa time na yon. Lagi ko nararanasan, dati tambay pa ako ng barangay lagi ko nararanasan, pag sino yung pinakamakasalanan, doon niya nakaganon. Pag binati mo, ay, opo, magandang araw po. Upo po kayo. Sige po. Yung may kasalanan opo, ay, ballpen po. Ito po. Ito po, ballpen. Opo. Ay, opo nga po. Opo. Ay, saan po kaya? Si ante? Ay, opo nga pala. Ay, pabati po, birthday po yun Nagbabait-baitan. Kuha nyo. Mga tita, mga lolo, mga nanay, kuha nyo ako, yung ugaling ganon. Ibig sabihin, bumabawi ka sa sarili mong naging kasalanan. Tama? Sabihin, overall, guilty ka sa kinikilos mo. Yan ba nakikita ng isang ordinaryong mga senador? Hindi. Si Senator Rodante Marcoleta ang nakakaramdam at nakakakita niyan. Kahit kamukha ko. Diba? Hindi experience ang batayan dito. Matanda ka nga. Ikaw pinakamatanda dyan sa Senado. Pero hindi mo naiisip yung katulad namin na yun? Masustansya kung mag-isip. Diba? Hindi ko sinabing bobo ka. Mas magaling lang kami talaga sa inyo. Pati si Senator Rodante Marcoleta. So, basta siguraduhin mo lang, totoo lahat ang sasabihin mo Kasi may tatanungin din ako. Kunwari, na-approve na po ba legislative na community ko? Para nagmamalasakit pa siya kunwari na dapat approve niyo ako nakikisi ako
Parang gano'n na yung kinuwento ko sa barangay kanina. Bugok, wag kami. Sa'yo. Obvious ka. Opo. So ikaw, ito man na siguro yung modus mo para malaman ng committee because in aid of legislation, yan ang gusto natin malaman. Ituloy mo na lang. Ikwento mo na lahat-lahat. Yun nga po, yung project na yan, meron po kami sharing na pag kumita po, si Boss Henry po merong 40%, ako po may 20%. Si Engineer JP meron po 20% at si Engineer Paul Duya meron din po 20%. 100 lampas na yan ah. Nagpas na daw mo. Hindi naman yung ano eh. Ikaw naman oh. Ikaw muna Ano sumagot. yun? Sa portion nyo lang. Yung sharing po kung magkano po lahat, yun po parang meron pong certain percentage kung magkano po yun naging kita, yun po yung hatian. Pasensya na po, hindi ko lang po naliwanag na maayos. Pero, sabi ko, Engineer Bryce, bakit nyo naisip yung ghost? Kasi alam mo, minsan, Oh. matatanggap pa natin kung may konting pakinabang, pero gagawin niyo yung proyekto eh. Tingnan mo, Wala talaga. napaamin Paano si nyo Bryce naisip? Bakit ba? Napaamin Ano na si rason? Bryce ha. Tumaas ba Tara? O tumaas ang cost? Bakit hindi nyo ginawa yung mga proyekto? Isa na rin pong kasagutan yung tumaas po ang tara. O, sinagot niya kung ba't di niya ginawa yung tanong. Ibig sabihin, inamin niya na rin na may ghost project na alam niya. Kita mo ha? O, alam ng bataan. Pero yung hepe na si Alcantara na boss, hindi alam. Nagmamaang-maangan. O, sige nga. Ikaw, boss, wala kang alam. Ha? Huwag mo sabihin wala kang kinalaman dito. Yeah? Tapos tinuturo siya ni Bryce, parang siya sabi niya, bakit ako tinuturo mo? Bakit ako? Bakit ikaw? Ako, kung si Rodante Marcoleta, sabihin ko sa inyo. Ano po yung tarang nyo? Kanino napupunta? Sa proponent daw po, sabi ni boss, wala po kung direktang pakikipag-usap sa proponent. Engineer Alcantara, DE, sino po yung Sabi mo, proponent? Boss Angeles, yung dating DE yan, di ba? Raul Angeles? Hindi po, wala po akong binanggit na Angeles po. Sorry. O, tignan mo. Dati, Angeles Raul. O, tabo ha. Yan ang pinagmamalaki ni Soto na magaling mag-imbestiga. O. Engineer Alcantara, sino po yung proponent na sinasabi ni Bryce? Hindi ko po alam sa kanya, Your Honor. Every time po namin tatanong sa kanya, puro po ang turo sa akin. Maliwanag mo naman po rito na sinasabi ng mga contractor na sila po ang kausap yan. Parang siya sabi niya, bakit mo ako tinuturo? Mario Joseph, happy ka eh. Wala kang kaalam-alam dyan sa nangyayari. Para bang nangyayari, trabaho ka na mabuti lang dyan? Wag nga kami. Your Honor. Hindi, pero under oath po kayo, Yes, Engineer sir. Alcantara, para mabawasan na nyo. Turuan nyo na kami, malaman na, tulungan nyo na kami malaman ng katotohanan. Total, andyan na kayo sa ganitong posisyon, sitwasyon. Sino po buwang mas mataas na opisyal ang nakakaalam nito o may kinalaman nito? Whether insertion o pinayagan yung inyong modus, meron bang mas mataas opisyal ng DPWH? Meron bang legislator na yan ang sinususpetsahan? Dahil, sige po. Your Honor, pagdating po sa funding, gaya po ng sinabi ko dati, kami po ay nagsasubmit ng wishlist sa regional office po. Wishlist po na nanggagaling sa amin. At after po niyan, sinasabit po nila sa central office. Regarding po dun sa mga insertions po ng sinasabi niyo po, wala po kaming alam po doon Your Honor Kasi po, gaya nga po nila Yusek Kati at sila Secretary, tinatanong niyo po sila dati. Kung sino po kasi hindi po Yung wala po sa proponent, level. hindi nyo alam kung sino? Sa level nyo? Yung pong regular po na dumadating po sa district na under po sa NEP, sa NEP lang po ang pinag-uusapan po natin. Sinong Yusek ang sinasabi nyo may alam nito? Yung mas mataas sa inyo? Di po, kasi nasabi ko po, tinatanong nyo po dati sila Yusek Cabral because they are the planning. So kami po, hindi po namin alam po sa level po namin yung sa mga ganyan pong funding, Your Honor. Dahil nung huling pag-appear dito ni Congressman Toby Tiangco, may mga dahil siyang dokumento. Ayan na. At doon sa kanya pinakita, Mr. Chair, marami po ang insertions at bigla bumukol, lumaki ang sa Mindoro at sa Bulacan. So, yun po ay na-documented, dala ni Congressman Tiangco. Hindi nyo pa i-confirm, Engineer Alcantara, na may alam kayo doon. Hindi ko po alam, Your Honor, talaga po. Pagdating po sa funding, Your Honor. Tapos na yan eh.
Ba't yung tatanungin yan? O, halimbawa, di ito. May insertion si Saldi. Binanggit na yun eh. Ba't ayaw banggitin pangalan dyan? Parang ilag na ilag kayo. Bakit? May mga kakampi dyan? Tanong ko lang. Ilag na ilag silang banggitin ng pangalan Romualdez pati yung Saldi. Di ba? Dapat banggitin nyo dyan. O eto, maari wala siyang kakilala dyan kay Saldi. Pero yung Diskaya, meron kasi siya ang kontraktor. Kasi ito, di ito. Mas dayamak naman ang kontraktor, mas maalam. Di ba? Kaya dapat si Diskaya, tanungin nyo tungkol dyan kay Saldi. Eh kaso nililis nyo eh. Pinagpipilitan nyo itanong dito yung mga district engineer, mga bagman, yung binabanggit na mga congressman o itanong nyo kay Diskaya. Ito, mula ba na nawala si Senator Rodante Marcoleta sa Blue Ribbon Committee? May nangyari na bang tanungan tungkol kay Saldi pati kay Romualdez, kay Diskaya? Maski dito, wala eh. Meron na ba? Natatandaan nyo? Maski sa HOR? Wala, di ba? O so, sino ngayon nagtatakip? Si Senator Marcoleta, pinoprotektahan niya si Diskaya? O sila na hindi mabanggit-banggit ang mga Saldi pati si Romualdez? Ha? Kung talagang si Saldi, bakit nasa abroad? Sige nga. Naknante, tingnan mo, obvious naman eh. Sino ba talaga ang mastermind sa inyong dalawa? Sabi ni Bryce Hernandez, kayo po, engineer. Your Honor, yung pong Ghost Project yan, talaga pong wala po akong alam sa Ghost Project. Wala kang alam, pero sa casino, dami mong alam. Paano yumaman, wala kang kaalam-alam. So, ibig mo sabihin, kung may napaka-kapabayaan, ikaw super napabaya sa lahat, wala kang ginagawa sa buhay mo? Ha? Biruin mo, ikaw district engineer, hindi mo alam na may Ghost Project? Nagkapirmahan yan alam ko Pumirma lahat dyan Sabihin, pumipirma ka, hindi mo laman chinek? Walang pinagkaiba, bumili ka ng, yung nagpabili ka sa sakyan, bili mo ako, mayaman ka, bili mo akong Wigo, o bili mo akong sakyan na ganito, maliit na car lang, bili mo ako. O sige, yung panghatid-hatid lang sa mga tauhan natin. O sige, bumili. O, pumirma ka. Ito, hindi mo lamang tinignan kung yung sasakyan doon o wala. Pambira ka. Alam mong wala. Kaya nga nagkakita ka, nagkapera ka eh. Kasi hindi ka yayaman ng ganyan, magpapatalo ka sa sugal, ha? Kung wala talagang, kung mayroong Ghost Project, kasi napunta doon yung pera. Ibig sabihin, sinasadya nyo na wag yung Ghost Project, yung project, wag gawin. Ha? Walang pinagkaiba sa ganito. O, alam mo nanay mo nasa abroad. Ha? Nagpadala sa'yo ng 100,000 nanay mo, halimbawa lang. O anak, ipaayos mo yung bakod ko dyan. Eh, ikaw ang pinaka-caretaker ko dyan, anak kita O, sige. O, sige nanay, aayusin ko bakod. Kinanbas mo yung bakod kung magkano. Umabot ng 90,000 mahigit. Wala ka ng pera. Nag-canvas ka pa sa pinakamura. Sir, ang pinakamura, lahat-lahat ng bakod, 25,000 lang, pero substandard yun, sir. O sige, pwede na. Substandard, gagawin na yung bakod mo. Yung may 75,000 ka pang sukle, sa'yo na yun. Pero halimbawa, kung talagang gahamang ka, bakod, o sige, tatawagan mo yung nanay mo. Nanay, gawa na po yung bakod mo. O sige, gawa na. Okay. O, pirmahan mo na yung ganun-ganun, etc. Sige. O sige, okay na yan. Hindi pala gawa kasi niya yung pera, kinuha mo. Nakits mo? Kinuha mo yung pera. Yung nanay mo, tumatay yung district engineer. Dapat, yung nanay mo man lang, tinignan, anak, asan na yung bakod? Picture mo nga, anak. Patingin ko yung bakod na dyan. Ba't walang bakod dyan? Magagayat nanay mo. Nasaan ang pera? 100,000. Kasi gusto magkapera nang buo sa'yo yung 100,000 kaya wala kayo papagawa doon. So, yung nanay mo, nagtatmata yung district engineer, hinahanapan na. So, sa makatuwid, dapat alam ng district engineer yan. So, ibig sabihin, kapag nanay mo, hindi umalma, nasan yung project dyan, at hindi ka rin umalma, magkakasabot kayong lahat. Yung nanay mo, hindi pala pera nanay mo yon. Pera ng iba pa rin yon. Nagparty-party kayo, kuwari gumawa kayo ng isang proyekto. Kuha nyo, mga kababayan, hanggat maaari, ipalibot natin yung sample na to, palibot natin sa lahat. Hindi maunawaan ng iba
nung nangyayari ngayon. Sinisisi si Senator Rodante Marcoleta. Napakalinaw, ganito pinagagawa ng mga to. Alam nyo yan. Doon sa sinampol kong kwento, lahat yan nakakalam eh. Kayo hindi nyo alam? Ha? Mga opisyalis kayo ng gobyerno, bilyon ang pinag-uusapan, wala kayong alam? Yung may utang ka sa tindahan, sa sari-sari store, 100 piso lang eh. Hindi pa makalimutan, alam na alam lahat eh. Yan pa kaya, daan-daang bilyon? Huwag kami. Pinagsisinungaling kayo sa madaling salita. Etong investigasyon to moro-moro lang. Nag-iimbestiga sila sa paulit-ulit na sitwasyon. Paulit-ulit na tanong. Wala talaga sa totoong mastermind. Hindi sila nag-iimbestiga doon. Alam naman nila kung sino talaga mastermind, no? Ebidensya hinahanap nila lang. Kaso, ayaw nila ebidensya kasi yung diskaya ayaw proteksyonan. Kasi yun ang inihingi ng mga diskaya. Proteksyon nyo na kami, aamin kami. Hindi. Umamin daw muna bago proteksyonan. Bugok. Yan, Your Honor. Mr. Chair, with the indulgence of Senator JBF. Senator Erwin Tulfo is recognized. Mr. Chair, can we ask this person to show cause, order a show cause order for him today bago natin i-cite for contempt? Last week pa ito, dalawang hearing na itong nagsisinungaling. Sa mga taong sa baba, lahat may kasalanan, ikaw wala. Totoo yan. District engineer ka, hindi mo alam na may ghost project. Wala ka ring alam, lumobo yung budget mo. Hindi ba dumadaan sa lamesa mo yan na lumaki yung pondo mo? Mr. Chair, I think this person is lying, so we have to ask him to show cause why he should not be cited for contempt today. Tama naman si Erwin dyan. Sumabog sa galit si Erwin eh. Ha? Okay naman sinabi ni Erwin dyan. Kaso dapat, hindi yan ang patungong investigasyon. Sir, sayang eh. Magaling sana to si Erwin Tulfo eh. Yung si Senator Dante Marcoleta katulong niya, huli na eh. Huli na. Please respond, Mr. Alcantara. Your Honor, kami naman po pag lumalabas po sa GAA, ini-implement lang po namin yung project, Your Honor. At hindi po namin alam kung saan po ng yan, Your Honor. Actually po, yung sinasabi ko po sa Ghost Project, talaga pong wala akong alam dyan. Magpapatuloy naman po itong project engineer na nandito po sa... Dumadaan niya sa mesa mo yan eh. Nagtiting ka, walang pinagkaiba sa kwento ko. Oh. Nagpadala nanay ko ng papera pambagawa ng bakod. Dapat man lang pinicturan mo, ipadala mo sa nanay mo. Nanay, gawa na yung bakod mo. O, ito na yung bakod mo. Hindi lamang pinicturan yon na kayo. Hindi ka lamang humingi ng picture at hindi lamang nagpicture yung mga yon. Ha? Alam ko, pag sa pag-audit, inaano yan eh. Sa paggawa ng budget pa lang eh. Dapat may picture. Sa budget po kasi, ako gumagawa ng budget, sabi ko ngayon, bumili ka lang ng mga merienda, pipicture mo yung merienda, basta pera ng gobyerno ginamit. Pipicture mo yun para i-reimburse. Ibabalik. May sino nagpaluwal ng pera. Halimbawa, may event, malaking event ng gobyerno. Biglaan, may sunog. Naglabas ng pera. Ang ginastos ay 1 milyon. Pipicture mo lahat no, para may katibayan na binili mo talaga yun. Bumili ka ba talaga ng gantong chainsaw, pangganya, kailangan sa mga yan eh, sa mga disasters yan eh. May resibo, ika nga. Kayo, ni pakita, walang resibo. May ghost project kami nakita, sir. Kayo ang responsable dito. DE, kayo mga DE, pati mga kontraktor. Kayo responsable dito. At hindi kayo kikilos ng ganyan kung wala kayong nasa likod na malaking gobyerno. Tama, mali? Ha? Nakapagtataka eh. Wala kang kaalam-alam dito? Tabi ko kung paano po nangyari yan. Yung pong sinasabi ng project engineer na Paul Duya, ay kasama po nila yan, Your Honor. Mr. Chair, unacceptable, and therefore I will move, Mr. Chair, that we cite this person in contempt for lying before this committee, Mr. Chair. There is a motion to cite in contempt of the committee, Engineer Henry Alcantara. An objection? Hearing none, you are... I believe Leche ka. Nasa item contempt ka. Wala, bali-wala yan. Kung ako, kukulong ko sa bilibid niya, kasuhan ko na kagad eh. Doon ka, mabulo ka sa kulungan. Yeah? Obvious naman eh. Saan ba dinala pera niyan? Sige nga. Hindi ba kitataka dyan? Ngayon, tamo, wala siyang suit na relo. Ano yan? Ano lang yan,
Yung mumuray na, tag si 50 pesos. O, tamo, lakas magpanggap nito. Sige nga. Ganyan ka kadugyot ngayon. Nagpapanggap ka. Wala kasi, kulang kasi sa talino lahat nag-iimbestiga eh. Malibad yan kay Erwin Tulfo ah. Si Erwin Tulfo kasi magaling talaga yan eh. Para sa akin na. Kaso nga lang, ang nangyayari dyan, natatangay lang siya ng komite ni Ping. Hindi, komite pala ni School Bukol. Di ba? Pinagmamalaki niya si Ping eh. Magaling daw mag-imbestiga eh. Siguro, sa panahon niya yon. At iangkop doon sa sitwasyon, halimbawa, mga pulis, mga ganyan, nasangkot, kasi PMP siya. Pero ito, magaling pa kasaya si Magalong eh. Di ba? Yun nga lang CCTV, mo, Erwin Tulfo, napaliwanag, hindi naman pala bagman na nagbigay ng kickback yun. Nakmanteting naman, oh. Sige nga. Ganyan ba si Senator Marcoleta mag-imbestiga? Nabibigo? Hindi. Bagkos napapaamin ang Diskaya. Tapos sabihin mo, protector ng Diskaya. Siya nga una nagpaamin sa lahat eh. Sige nga. Ano kayo eh, no? Etong mga to, nag-iimbestigahan to for publicity. Wala silang layunin dyan para mahuli. Kasi kung may layunin sila para mahuli, yan, tandaan nyo ito tatawagin nila lahat ng nabanggit na pangalan. Sabi niya na matatanda, Lola, Nanay, ito, kung nakikinig po kayo, alam ko nakikinig kayo, Tita, Lalay, Lolo. Kung nakikinig po kayo, di ba may kasabihan po tayo may mga edad, sila may mga edad. Ano kasabihan? Ang isang bagay na nawawala sa bahay mo ba, nawawala, relo ko na misplace. Sabi na matatanda, pag nawawala ang isang bagay, hindi mo alam, hanapin mo na sa lahat. Hanapin mo doon sa loob ng rep, hanapin mo doon sa banyo, sa lahat, hanapin mo na. Yan ang kasabihan, hindi yung iisipin mo na saan kaya. Imbis na mag-isip ka, kakaisip, nasaan ko kaya nilagay yun? Kung habang nag-iisip ka, ginagawa mo na, naghahanap ka na. Di ba? Ganun din tong kasong ito. Para imbestiga kayo. Kung lahat, sabi na, yung relong nawawala, lahat hinanapan, lahat tinanong na. Diyan ba sa sulok niya? Kwarto ng kapatid mo. Brother, pumasok ako rito kanina, wala ba nalaglag na relo dyan? Wala, wala kuya. Sister, diyan ba? Tatay, kanina nahiga ako dyan, wala bang relo dyan? Wala eh. So anong ibig kong sabihin? Iniimbestiga mo lahat. Lahat tinatanong mo na. Eto nabanggit mga pangalan, ni mga binanggit dyan. Wala ngayon dyan. Lahat ng binanggit may napaupo dyan. Wala. Hinahanapan nila ebidensya. Bakit? Guilty na ba? Hindi pa naman eh. Tatanungin na naman eh. Magpaparticipate na naman yan eh. Ikaw, congressman, pinagbibintangan ka nito. Hindi pinagbibintangan, binention pangalan mo. Ikaw daw na 25%. Asan? Alamin lahat. Sa Hyatt Hotel ba? Sa sa hotel yon? Na nakikita sila Diskaya? Tignan na CCTV. Ibibigay naman sa'yo, request ng pulis, ng NBI, ng otoridad. Sige, bibigyan namin ng CCTV pag-uusap ni Diskaya. Ando sa restaurant ng hotel. Bakit di nyo ginagawa? Bakit wala kayong ganun? Bakit dito kayo kay Diskaya, Henry, at kay Bryce nakatutok? At inuulit lang yung sinabi ni Marcoleta at pati sinabi ng HOR. Inulit nyo naman. Sige, isa-isay natin kung ano inulit nyo. Tinanong na ng HOR yan. Kay Bryce. Tinanong din ni Senator Marcoleta yan. Di ba? Yun. Maraming salamat sa inyo. Ilagay nyo lang po ang inyong saloobin dyan sa baba. At huwag nating kalimutan na konti na lang tayo. Road to 1 million na po tayo. No? Para po mas umangat tayo, mas yung katotohanan mangibabaw. Di ba? Mas mangibabaw lahat ng katwiran. Tandaan nyo yan. Salamat po ng napakarami.